kinabangan pa rin kahit Nasa luma Zoom sila. natin. Oo. Yes, nasa Zoom na po natin si Denise Reyes. Siya po ang brand partner ng The Weekend Shop Surplus. Madaling araw po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Noel Alamar and Sir Nico Bagsik at sa mga tagapakinig po ng Yan Tayo ng DCMM. Kaya, kumusta po kayo? Nasaan po kayo ngayon? Ako po kasalukuyan nasa bahay. Oo, saan po yan? Sa may, sa Kawit, Cavite po. Kawit Cavite. So, Medyo malayo-layo din. andyan din yung inyong shop. Bali po, ang shop po, yung The Weekend Surplus Shop, yun po ay nasa Imus City. Ayun. Bali malapit lang po sa Kawit. Malapit. Ayan, oo. Anong naisip mo at yung surplus ang naging linya ng negosyo mo? Bali po, yung The Weekend Surplus Shop, ito po hindi po, parang lang ako, brand partner po ako. Ito po ay pagmamayari ng aking mga kaibigan din. So, sa kanila po yung yung pwesto sa Imus City. Tapos ako po kagaya nila, ako po rin collector ng plaka, yung mga CD, cassette. So, mahilig na po ako noon. Nakita ko kasi namin na may market pa rin talaga ngayon. Kahit 2025 na, may market pa rin ang vinyl CD at cassette tape. Teka muna, may market pa rin ng CD at saka cassette. Alam mo, yung sound system ko, partner Nico, Dennis, meron ako dating cassette player doon, yung dalawa, dual pa yun, dalawa, tsaka CD player. Pero nung lumabas na itong mga bago ngayon, mga Spotify, mga streaming. Tinanggal ko na yun doon sa setup ko kasi di ba uso yun dati yung component system kung tawagin. Amplifier, CD player, cassette player, karaoke. Equalizer pa. May equalizer pa, di ba? Oo, meron pang kung ano-ano dyan. Tinanggal ko na yun. Tapos yung mga kaset ko, kinahon ko na. Nasa bodega. Andun siya. Pero nagbabalik partner kasi yung mga yan. Dahil nga yung mga ngayon, mga singers ngayon, naglalabas na rin sila ulit ng cassette, ng CD at ng vinyl. So ibig ko sabihin, Dennis, may pakinabang. Pwede kong tanggalin sa bodega at may pakinabang pa doon. Opo. Pwede po, sir. Kasi kagaya nga, ako rin ganun din ang naging karanasan ko. Nung siguro, bang taon? Mga 2004, 2000, yung mga collection ko, may mga VHS collection pa nga ako Bali, na-dispose ko, naitapon, gano'n. Ako kasi wala na Tapos biglang, nitong siguro, naiwan sa akin, mga cassette tape din po. Kinuwadro ko pa yung mga paborito kong cassette tape. Pero wala nang lalagyan. Kumbaga yung parang ganito. Yung ito, example para maano ng mga listener natin. Opo, pakita nyo nga rin sa amin, sir. Pinagsama-sama ko. Tapos kinuwadro. Dinisplay ko lang. Okay. Tapos may mga naging kaibigan ako dito sa Cavite. Kagaya nga po ng mga partner ko sa The Weekend Surplus Shop. Pati si Mr. Bernard, na taga rito rin sa Cavite, nabalitaan ko na meron pa rin palang mga gumagamit nito. May nabibili pang mga, yung kagaya sinabi niyo, mga amplifier, equalizer, speaker. Yung nga lang po, nasa mga collector na yon. Tapos meron din, di ba, familiar naman tayo sa mga Japan Surplus. Yes. Oo. Yun Yung nga lang, ang problema sa Japan Surplus, 110 na po yung mga nila, yung voltahe. Yung mga audio gears. Pero kailangan lang ng transformer. Pero maganda pa rin ang quality Tapos, yun nga, yung nabanggit nyo, kahit na uso na yung mga streaming app, di ba? Yung mga Spotify. Sa amin, sa edad, hindi naman katandaan pa, pero sa edad ko, nung bata kasi siguro sabihin ko tayo, iba pa rin kasi yung tunog ng ng analog. Pero nahahawakan siya Di ba po? Tama. Yung shop mo is limited to records and cassette and VHS, yung surplus shop ninyo. Meron din kayong mga radyo dyan na binebenta. Vintage na mga radyo.
Meron po. Meron Bali, din. aside po sa cassette tape, sa CD, tsaka sa tawag ito, vinyl, marami pa rin kaming binibenta ron na mga audio gears, mga vintage na amplifier, speaker po, napakarami rin doon. Tapos, marami rin mga memorabilia. Antique, marami rin antique doon. Yung mga plantsyang diuling, meron din po doon. Meron maganda din yan. doon. Oo. Okay. Alam mo, Sige po, sir. alam mo, Denise, meron akong amplifier, Nico, dati. Nasa bahay pa to, pero hindi ko na ginagamit. No? Maganda yan. Ang brand niya is Akai. Wala nang Akai ngayon, di ba? Oo. Magandang brand po yun. Oo. Meron akong amplifier na Marantz, di ba? Wala na. Opo. Wala ka na mabibiling ganyan Oo. Mga ngayon. magagandang ano niyo, sir. Magandang brand Hindi ko na. Tsaka audio gears po. yung audio cassette ko is Pioneer, di ba? Kaya binabanggit ko na, wala na naman itong mga brand na ito ngayon. Di ba? Wala na sa market yan. Pero sir, Dennis, yan ba ay mga personal nyo talagang koleksyon na naisipan nyo ng ibenta na lang talaga? Opo. Yung iba po, kagaya ko nang sinabi ko kanina, nawala na po yung iba talaga, yung mga original. Kasi nung araw, tatay ko merong yung turntable, di ba? Turntable, yes. Turntable. Oo. Pero nung bata, siguro, kasi, di ba, kahit naman ngayon mga bata, hindi mo pwedeng likutin yon dahil sensitive ba po karayom. So, hindi tama. pinapagalaw ng mga tatay natin yon. Parang curious siguro ako, naging curious ako, ano ba yun? Paano ba gumagana yan? Kasi ang ginagawa natin, karamihan ng mga nakakausap kong kaedad ko, pag nakakita tayo ng plaka noon, nung bata kami, hinahagis namin, ginagawa namin flying saucer lang. Flying saucer, di ba? Oo, tama. Mas lumilipad, di ba, umiikot. Oo. Nagagalit yung mga magulang tuloy noon. Ayun. Hindi natin alam, ngayon pala, may pala yun, mahal pala yung mga mahal ganon. pala, Oo, may Pero 45 45 long playing, di ba? Ganun. Since personal collection nyo yan, sir, hindi nyo ba, wala ba masyadong sentimental value sa inyo yan? Kasi pag ganun ako, may mga ganyan din akong gamit yung mga cassette ko noong kabataan ko. Yes, na ayoko namang ibenta dahil syempre, mahalaga to sa akin, itong mga gamit na ito sa akin. Kayo ba, ganyan din ba kayo, yung mga sir? Walkman, dati may Walkman, Discman, di ba? Oo. Apo, bali, siyempre po, yung mga, bawa, kung may sentimental value, hindi naman po binibenta yon. Ang nangyayari po, dahil nga, siyempre, kala ng ibang tao, wala na to, yung iba, nagbibenta naman sa amin. Okay. So, ganun kayo nagsusource. Merong mga tao din na nagbebenta sa inyo. Tapos meron din mga supplier po. Ayun, oo. So bukod sa mga records cassette, meron pa kayo ng mga plancha, sabi mo kanina, siguro meron pa ng mga yung mga singer sewing machine, yung mga dipedal na gano'n. Opo. Oo. Meron po. Maganda. Meron din mga ano bang tawag doon? Repurpose. Repurpose. Halimbawa yung sewing machine, hindi na talaga gumagana. May kaibigan kami, si Lay Ignacio. Oo. Ginagawa niya ng bagong gamit. Halimbawa, binibiyak ko yun. Ginagawang bookshelf. Tapos, magaling siya kasi sa woodworking Nilalagyan ng kahoy. Ayan, oo. So, yung bookshelf. Magandang pang-display na po. Binibenta rin po dun sa The Weekend Surplus Shop. So, repurposing at the same time, recycling na rin, sir, no? Kasi kahit yung mga gamit na patapon na dahil nasira na, hindi na magamit itong sewing machine, nagiging bookshelf naman, di ba? Kahit papaano, Yes, nagagamit pa din, hindi na natatapon. Opo, tama po. Ang ganda. Tsaka marami pa rin. Aside po doon yung mga, minsan yung cassette tape na, halimbawa, sira na, hindi na talaga ma-repeat. Ginagawa rin pang-display. Oo. Tsaka yung mga vinyl. Ginagawa nga relo po Yung iba, ginagawang wall clock. Oo, tama. Oo, yung pan-display. At saka yung rewinder. Sabi siguro, Nico, ng mga millennial, ano kayang pinag-uusapan itong mga cassette na yan? Mga record na yan. Pero, Sir Nico, tsaka Sir Noel, ma-share ko lang. Doon sa shop, sa Imus, sa The Weekend Surplus Shop, nagulat kami. Kasi, di ba, kaya nga The Weekend Surplus Shop yun. Tuwing lang siya open, Sabado-Linggo. Tuwing weekend lang. Okay. Ang mga parokyano namin doon, siyempre mga tito, mga tita, yung mga may hilig lang sa ganon. Pero kasi nag-vlog din ako,
meron akong YouTube channel, pero maliit lang ang ano Ang views, market mga lang. 1 million lang. Ang monetization. Hindi po. Kumbaga yung, kasi siyempre vintage, hindi naman ganun po kaano. Pero Sabagay. ang mga follower, puro mga mahilig sa vintage. Oo. Tapos may isang din kami, si Patrick. Siya naman yung sa TikTok. Siyempre sa TikTok, mga millennials, mga Oo. bata ang ano. Nung nag-picture niya yung shop, nagulat kami, lahat nagkaroon ng mga college student, napunta ron, talaga. high school student. Oo. Ano sila, yung nag-iipon lang ng cassette, pinag-display siguro. Tapos pag tinatanong ko, anong player mo sa bahay? Sasabihin nila, wala po. Ano yan, ano gagawin mo sa plaka? Oo. Didisplay ko lang Ayun. po. Kumbaga na ano sila, yung parang naku-curious kung ano yung plaka, ano yung CD. May nakita ako doon sa background mo, doon sa tinitinda mo na stereo, yung car stereo. KP5 Pioneer. O kita mo, Nico, alam mo yon, KP500. Pag meron ka niyan dati, Tama po. nako, sikat Parang na sikat hindi na ka. ako aware dyan. Pero doon sa isang video na parang binubuklat nyo yung mga CDs, may nakita ako na parang poster ba yan ng The Graduate? Kasi may parang legs eh. Tapos nakita ko si Dustin Hoffman eh. Oo. Ano ba yan? Soundtrack ba yan, sir? Ano po nakita niyo, sir? Parang Sorry po. parang poster ng The Graduate na pelikula eh. Soundtrack ba yon? Soundtrack po. Marami Soundtrack, rin po ayan, akong itong mga soundtrack. CD, okay. Ayan, Oo. oo. Pero sir, yung mga ganyan, kapag yung mga, sabi nyo nga, yung mga kabataan, ngayon, parang kahit papaano nilalapit nyo sa kanila itong mga gantong collection nyo, no? Kasi kapanahunan nyo yan, nung binili nyo yan. Ang ano talaga dyan, partner, kasi ako, ang naabutan ko, yung mga CDs na, Mga tsaka yung CD mga na. cassette. Pero talagang, pero siyempre may mga kalaban din yung mga pirated Pero Correct. ang binibili ko talaga yung mga original. Kasi Original. ang gusto ko dyan, yung papel sa loob. Yes. Kasi 'di ba may mga photos diyan ng Yes. artist, Opo, ganyan. Tapos may mga dedication May diyan na write-up nakalagay. yan. Oo. Oo. Na-save nyo rin yung mga ganyan, sir. Opo. Yan yung mga nakikita niyo po. Yung mga tinitinda namin sa surplus shop, sa The Weekend Surplus Shop. Puro original po. Kasi pag original, mahalata mo naman pag original, kompleto. May mga insert, Oo, tama. inlay. Tama. Pag yung mga pirated kasi, hindi naman sa Mga pag-ano album po. jacket. Medyo low quality kasi po pag Oo. ganun eh. Tsaka yung Kaya- audio ng mga pirated talaga, nasisira pangit. agad. Oo. Oo. Tsaka, yes po. tsaka mga boys alike lang yung mga yan. Oo, medyo kinakapos tayo din sa oras. Saan ka makokontakt? Saan makikita yung iyong shop? Nasa iyo yung pagkakataon? Kung meron kang social Social media page social po. media Oo, page, i-promote i-plug mo. nyo na Sige, go ahead. Okay po. Yung The Weekend Surplus Shop po, makikita po siya sa Nueno Avenue, Imus City. Pwede po kayo mag-drop by doon sa 4th floor po ng building na Ilano Building. Makakabili kayo doon ng mga vintage items. Ngayon, may Facebook page po yon, The Weekend Surplus Shop. Ngayon, kung may isa pa akong page, yung Prop Records. Bali, pinopromote ko rin yun. Online store naman din yun. Yun, sa ano talaga yun, ako yung nag-admin doon. Tapos, ko na rin po yung YouTube channel ko, Sir Sige. Dance DIY. Kung gusto Ayun. nyo makapanood ng mga vintage collection, events. Marami rin kaming events na nagaganap. Mamaya, nasa ano po ako, Ayala, the 30th. Okay. Nandun may event po ng mga plaka ron. Baka hindi kayo busy. Sige. Pasyal po kayo doon sa Thank Pasig. you. I-check out po ng Thank mga you, kapamilya Dennis. natin Thank yan. you. Maraming salamat po, Thank Sir you. Dennis. Ayan, Okay. partner, very Si nostalgic. Dennis Reyes, oo. Oo. Dahil Oo. nga dito sa mga collection ni Dennis Reyes ng The Weekend Shop Surplus. Mga- Idol! Idol kita!